Makikita nyo yung ginawa nating sabitan ng saddle bag. Yan yung bakal na yan. So katatapos-tapos na ikabitan natin, kompleto na lahat. Tapos minasan yung buta natin yung ko. Testing natin kung maanda na ito. DIY lang mga mobile yung ginawa natin. Sabitan na siya ng saddle bag. Yan sa ating Rossi Classic 255. Ano yung go? Ginamit yung go yun. Tulog ba? Andun nga ito yung ginamit niya. Naglinis kami. At dito nga sa dulo ng papang.
paano nila papag, kulit po rin eh. Doon sa paano na ang higa natin. Charge ko na ko rin yung charge na to. Pwede mo kay lobot na yan. Bakit wala ito warin? Halika. Yun yung mga mobile sa kaka-DIY natin. Yan yung nangyari. Dahil di nabunot natin yung spark plug dun sa CDI. Nag-welding ako malapit dito. Itong bracket na to. Yan, winilding ko yan. Tapos dito ako nag-tap ng ground. Itong CDI hindi ko nabunot dun sa spark plug. So doon ako nag-welding sa kabila, yung kabilang bracket. Itong tinuturo ko na to. Para kasi doon sa saddle bag, pagka mabiyahe kasi kami ng malayuan ni Mrs. Kulang kami sa kargahan ng gamit. So yung purpose ko nito para dito isasabit yung saddle bag para may proteksyon na hindi siya dumikit sa makina at hindi rin siya malaglag doon sa tambotso. Ayun sa kaka-DIY natin dahil kulang tayo sa kaalaman. Pumutok itong aking CDI. Ayan o, sana hindi naapektuhan yung ECU nitong aking Rossi Classic 250Fi. Yan. Dapat pala kasi nagbuo na ako ng bracket nito. Yan, naka-welding lahat yan. Hindi naman ako bumubunot ng spark plug. So siguro yung ground tsaka yung positive dumaan siya sa CDI dahil yung contact malayo. Hindi ako dumikit ng ground dun malapit sa mini-welding ko. Dati na ako ito, binuo ko to, DIY lang to lahat to. Winilding ko lang to. Na hindi naman ako bumubunot ng linya ng tension wire nung doon sa spark plug galing sa CDI. Walang nangyari. Ngayon lang nangyari tapos pumutok yung fuse dito sa Hindi ko alam kung sa engine fuse ito, malapit dito sa ECU niya. Sana hindi naapektuhan yung ECU nito. Para kung nanlumo doon sa ginawa ko. Okay na sana lahat, tapos na. Nakakabit ko na lang kasi paandarin ko sana yung motor. Titingnan ko kung So dito pa lang pumutok na siya nung pagkakabit ko nito. Wala, sumablay tayo dyan. Sumablay ako dyan. Yung dagdag kaalaman na lang mga mobile dun sa mga magdi-DIY din na lalo pag FI. Kailangan bubunutin talaga tong tension wire dun sa spark plug. Nasanay na kasi ako mag-welding na positive lang or ground ang tinatanggal ko doon sa battery.
So ito naapektuhan yung CDI niya. Dahil malayo yung ground doon sa ni-spot kong bracket nitong ano ko, sabitan na saddle bag. Sana hindi maabot dun sa ECU. Sana ito lang nasira. Damage. Katitipid natin. Dagdag kalaman na rin to. Katitipid din pati. May gamit din kasi tayo mga mobile. May welding machine tayo. May grinder, may barina. Dito ng gamit. Kaso sumablay. So yan. Maghahanap tayo ng CDI nitong ano. Ify. Marami naman to. Marami sa Lazada. May mura, may mahal. Depende na lang sa klase. Sa brand ng bibilin na gamit. Update ko kayo mga mobile pagka napalitan ko ng CDI kung inabot ba yung kanyang ECU ng motor. Tingnan natin kung gaano ang naging wiring nitong Rossi Classic 250. Kung nasaan yung safety features niya na kapag ka na ganun mga sira, hanggang saan lang umaabot yung nagiging damage niya. Update ko kayo mga mobile pagka nagawa na itong motor. Alaman nyo lahat. Nanginayang ako kasi napakagandang gamitin ito. So para 1 year na sa akin, wala pa ako nagiging problema. Naglalagay lang ako, nag-upgrade na ako ng mga saddle bag, ganyan, top box, para pagka comfort din sa pagbabiyahe. Yung mga lagayan ng gamit. Kaya lang sumablay dito sa ginawa ko ngayon. So ganun talaga mga mobile, may trial and error. So be it. So yun nga mga mobile, nakakuha tayo ng ignition coil na ano, yan yung tatak nyo, Sunbeam ignition coil. Pwede ano lang siya, made in Taiwan. Itong ignition coil na to ay pang XRM FI, XRM 125 FI, pero yung motor natin Classic 250 FI din. So naikabit ko na ang mobile. So itatap ko na lang yung linya niya. So wala dito sa may CD, sa spark plug. Nakabit ko na rin doon sa may kanyang. Kaso yung butas kasi nito medyo malayo compare dito sa butas nitong stock nung Classic. Medyo dikit to. So isa lang yung tornilyo na naikabit natin doon sa tornilyo niya. So ground lang naman to eh. Tapos ito yung posisyon niya. Itong sa ibabaw positive to. Ito namang nasa baba sensor. Sa sensor to sa FI. Ito positive. Tapos ito yung high tension wire niya. So yung ginamit ko na tension wire yung stock kasi medyo makapal yung nasa loob. So ikakabit na lang mo well. Titingnan natin kung aandar at kung naapektuhan yung kanyang ECU. Kakabit ko na lang yung battery tsaka yung sa spark plug. Okay na rin yung fuse niya, napalitan na rin natin. Battery na lang, kakabit ko na lang yung battery. The moment of truth mga mobile. Tingnan natin. Baka natin, tingnan moment of truth. Umaandar siya. Lalapit lang natin dito sa ano. Lalapit lang natin sa kanyang. Dali lang ah. Yan. Tingnan natin yung mga mobile ha. Nakikabit ko na lahat. Spark plug. Yung kanyang fuse napalitan na rin. Battery. So titingnan natin kung andar itong ano,
Moment of truth ng Rossi Classic 250 na nasira ko ang dahil sa kaka-DIY ko. Yan, umilaw naman yung kanyang dashboard. So far wala pang check engine dahil naka-off pa ang kanyang kill switch, on kill switch. So tumunog. Okay, nag-click siya. Click start. Yeah, tumandar mga mobile. Tumandar na ating Rossi Classic 255. Yan. Kaya lang nagkaroon siya ng check engine. Ayan, kung mapapansin yung mga mobile, nagkaroon siya ng check engine. Yan. So okay na yung andar niya so far. So good. Yun, lumandar siya mga mobile, lumandar. So ibig sabihin hindi naapektuhan yung kanyang ECU. Pabubura na lang natin sa scanner yung kanyang check engine. May hatak siya, maganda yung hatak. Okay. Maganda yung response ng makina. Ibig sabihin maganda yung wiring ng Rossi Classic 255. Magandang features ng kanyang safety. So hindi umabot doon sa ECU yung naging problema doon sa CDI niya. Dahil sa lahat ng mga pinagtanungan ko mga mobile, nagtanong ako kung dahil sa sinabi ko sa kanila na yun nga nasira nga yung CDI dahil sa pag-welding ko. Patayin ko lang saglit mga mobile. Dahil sa welding ko, sa inaabot siya ng welding. So karamihan na sinasabi sa akin na sirada yung ECU, na inabutan daw. Yun lagi ang mga binabanggit nila dahil naghanap ako ng ano. Pati doon sa ano, hindi ko na lang banggitin doon sa isang outlet ng Rossi. May mga mekaniko sila doon. Nagtanong din ako. Sabi ko kung, kasi naghanap muna ako sa kanila ng pyesa. Nagtanong ako, kung naapektuhan ba yung ECU dahil dito sa naging problema ako sa pag-welding ko. Ang sagot kagad nila sa akin, apektado daw. Nasira daw pati ECU. Ako hindi ako mekaniko sa motor. Kaya lang, mekaniko ako sa mga four wheels at wala akong kalam-alam tungkol sa mga motor at wiring. So ako lang lahat ang gumawa nito. Kalahin mo, kung dinala ako sa mekaniko o sa mga trusted na, sa mga pinagtanungan ko, kung dinala ako sa kanila, ang sasagot nila sa akin is kanila, sir, sira yung ECU nyo. Mabuti ako lang mismo ang gumawa. Paano kung dinala ko sa kanila dahil yung suggestion nila sira yung ECU? Di gumastos ako ng malaki, di po ba? Mabuti ako lang ang gumawa at 350 lang yung ginastos ko. 350 lang to. So ang iniisip ko kasi, kaya ako bumili na halaga ng 350. Pag hindi siya umandar at nagka-problema siya, 350 lang yung gastos ko. Napipilitan ako bumili ng mahal ngayon na ignition coil. Okay lang mahal. Ito na yung Rossi natin mga mobile na nag-check engine dahil sa nabasag na ano. So, napumutok yung kanyang CDI, kanyang ignition coil. Yan. Napaandar na natin, ay ikabit na natin lahat ng mga wirings niya. Ito yung pumutok na napalitan na natin. Kasi umandar na rin siya ng maayos. Naikabit na rin natin yung kabitan ng kanyang saddle bag o side bag. Yan. Kabitan natin siya nito. Ito. Kabilaan mga mobile. Kung dahil dyan sa pag-welding natin, pumutok itong kanyang ignition coil. Palitan na natin. Yung pinabit natin ay sunbin. Pansamantala lang ito. Kasi may XRM ito, 1255. So itong motor natin is Rossi Classic 255. Nawala na rin mga mobile yung kanyang check engine, hindi na natin pina-scan. Na-reset ko siya sa tinanggal ko muna yung spark plug, tapos battery habang naka-on yung susi. Nung ibinalik na natin yung kanyang spark plug at battery, nag-reset na siya ng kusa mga mobile, na wala na yung check engine niya. Yan. At the same time, okay na rin yung kanyang minor, bumalik na sa dati. Yan. Balik na siya sa dati.
So salamat naman at hindi tayo napagastos ng mahal. Umastos lang ako, bali nito is 350 yung bili ko nito. So magpapalit pa rin tayo mga mobile, either Oma na ignition coil or yung kung ano yung maganda. Natuklasan ko na may mga magagandang klase na ignition coil yung ipapalit natin. Pero so far so good pa naman siya mga mobile. Yan. So okay na, hindi tayo gumastos ng malaki. 350 lang. At least na-experience natin yung nagkaroon tayo ng dagdag kaalaman na hindi lang sa pagtatanggal ng battery pag nag-welding sa i5, kundi kailangan bunutin din yung sa spark plug nya, yung kanyang yung high tension wire dito sa spark plug. Kasi dito tayo nag-welding mga mobile sa may malapit dito sa ignition coil. So naapektuhan yung kanyang ignition coil nung ground at positive ng welding. So okay na, ready to ready to rock and roll na naman yung ating Rossi Classic 255. At least nadagdagan yung ating kaalaman tungkol doon at hindi naman napagastos ng malaki. Nagkaroon tayo ng kunting kaalaman kahit papaano. Salamat mga mobile at naibahagi ko dito sa inyo yung nangyari sa aking karanasan bali sa kaka-DIY ko sa aking motor. Alagayin mobile once again mga mobile.